ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mas tumindi pa nga ang pagiging masama nitong si Angel matapos nga siyang basagin na ng katotohanan ni Vanessa, ay dito na naman siya gumawa ng panibagong pakulo. Agad niya ngang tinawagan itong si Vanessa at sinabing kinakailangan umano nilang magkita. Subalit ang nais nitong si Angel ay siya lamang at wala ng iba. Habang dito naman kinuntsaba ni Angel ang kanyang kasama na kinakailangan umano nitong magpanggap bilang Angel Sanggalang at sabihin na nais umanong makipagkita nito kay Vanessa. Agad naman ngayong pumayag itong si Vanessa sa kagustuhan na rin nitong si Angel. Sa pagkakataong ito ay pinuntahan nga agad ni Vanessa ang naturang lugar. Subalit lingid sa kaalaman ni Angel na bago pa man tuluyang pumunta roon si Vanessa, ay meron na ngang sinabi si Inspector kay Marco. Kinakailangan umanong lagyan ni Marco ng tracking device itong si Vanessa upang kung sakaling magkaguluman ay malalaman umano nila Marco at Inspector kung saan nahahagilapin ngayon itong si Vanessa Sanggalang. Agad namang pumunta itong si Vanessa sa lugar kung saan nga nila pinag-usapan ni Angel. Nagkita ang dalawa at dito na nga marahas na binangga ngayon nitong si Angel ang sasakyan nitong si Vanessa. Kaya agad ngang nabangga ito't nawala ng malay itong si Vanessa. Kaya nagkaroon na ng pagkakataon itong si Angel na hatake na si Vanessa mula sa sasakyan nito at ilipat sa kanyang sasakyan. Sa kasamaang palad ay dito rin naubusan ng gas ang sasakyan nitong si Angel. Kaya napagdesisyon na nitong si Angel na dalhin na sa pinakatuktok ng building itong si Vanessa at doon niya tinali ito. Sa paggising ni Vanessa ay nalaman niya na lamang na nakatulog na ito at nakatali na rin ang kanyang mga kamay. May magandang damit na rin na kasuotan itong si Angel at Vanessa. At habang nakikipag-usap itong si Angel kay Vanessa ay dito rin sinabi nitong si Angel na bakit hindi umano kausapin nitong si Vanessa ang kanyang kapatid. Ngunit nababaliw na umano itong si Angel dahil ang kausap ni Angel ay hindi rin nakikita nitong si Vanessa. Kaya dito na pumasok sa isipan nitong si Vanessa na marahil ay pinaslang na rin ni Angel ang kanyang kapatid. Kaya naluha na lamang itong si Vanessa at dito na lamang hindi siya makapaniwala sa kung anong klaseng tao talaga itong si Angel. Mamamatay tao umano. Kaya naman dito na sinimula ni Angel ang kanyang masamang plano. Binuhos niya ang gasolina sa buong paligid at dito niya binuhusan rin si Vanessa. Sinunog ni Angel ang buong paligid ng building, kaya naman nagkaroon ito ng atensyon sa mga iilang tao sa baba. Nakita rin ito nitong si Marco at Inspector, kaya agad na nga silang pumunta sa naturang building bago pa man mahuli ang lahat. Kaya agad ngang umakyat itong si Inspector at itong si Marco. Hinanap umano si Vanessa. Iniutos rin itong si Inspector na wala ang pwedeng lumabas at walang pwedeng pumasok. Kinakailangan umanong i-hold ang naturang building. Kaya naman dito na narinig nitong si Angel na may mga pulis na napapaakyat. Kaya naghanap na ng paraan itong si Angel para matakasan ang mga kapulisan. At dahil wala lang malulusutan pa itong si Angel ay nagdesisyon na siya na tumalon umano sa building kesa mahuli siya ng buhay ng mga pulis. Subalit bago pa man tuluyang nakatalon itong si Angel ay nabaril na siya ni Inspector. Kaya naman bumulagta itong si Angel at dito na siya nahuli ni Inspector. Agad siyang pinusasan nito at dinala ito sa sasakyan ng police mobile. Doon
ay nailigtas naman si Vanessa. Tumatawa na lamang ito si Angel na parang nasisiraan na ito ng bait. Kaya sa pagkakataong ito ay dito nga sinabi ni Vanessa na pagbabayaran umano ni Angel ang lahat ng kanyang kasalanan at isa-isa umano nitong haharapin ang mga taong kinuhaan niya umano ng buhay. Wala umanong makakatakas sa lahat ng mga kasalanang ginawa nito. Habang dito na rin lumantad ang ina nitong si Angel na itong si Manang Merly. Nailigtas kasi nila Fonz at Lorraine at Vanessa itong si Manang Merly sa ilalim ng lupa. Ngayon ay sambit nitong si Manang Merly na oras na para pagbayaran umano ni Kiara ang kanyang mga kasalanang ginawa sa kanyang mga mahal sa buhay.